sa lahat ng bago dito sa aking vlog or dito sa aking YouTube channel or dito sa aking Facebook Live. Kung ikaw ay bago at ayaw mong nakakarinig ng mga salitang hindi ka nais-nais, kagaya ng putang ina mo, bobo ka, tarantado ka, uki ng ina ka, leche ka, punyeta ka, isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi ka welcome dito sa aking channel. Ha? Kung ayaw mong masabihan na isang putang ina mo, layas! Okay. Layas, ha? Layas. Music tayo. Alam nyo, doon sa mga patay gutom, ha? Isipin nyo maigit, ha? Ano bang kasalanan ng ABS-CBN? May kasalanan ba o wala? Ha? Bakit nagpapauto kayo? Meron akong kilala, ninyo ang ngalan niya, doon sa Baguio City, ay napakabongga, sa pagka-istariray, talbog lahat sila, basta't sa katwiran, babakbakan kanya, kahit sino ka pa. Itong ating sininyo, sa gabi ay niya, para ko pong lumaban, Mamaya na lang. Oo. may pusong dalaga, malasakit sa bayan, at sa ating kapwa, hindi matawaran, at kahit buhay niya'y kanyang itataya. Kaya sana pag-ingatan mo ang kaibigan kong si El Nino. Wag na wag mo siyang titirahin, mabubuwang kang sigurado. Iyong kaibiganin, ika'y magiging happy. Tutulungan kanya, ituturing ka pa na isang family. Pinicturean ko lang yun ng post mo. Gusto mo makita? Diyan? Oh, papakita ko sa'yo. Ayan o! Yung mga post mo kagabi. Iyan! Oo! At take note, meron. Okay, good morning, magandang umaga, araw ng Sunday, January 10 tayo ngayon. Alam niyo mga kaibigan, muling bubuksan daw ang ABS-CBN. Oo. At ang nakakatawa, itong si Senate President Tito Soto or Senator Vicente Soto III ang nagpapasimuno para buksan muli at makapag-operasyon ang ABS-CBN. Alam niyo naman guys, nung time na tumatakbo si Pangulong Duterte, ilan-ilan lang sa mga daliri, ilan-ilan lang ang mga tao talagang nakasuporta kay Pangulong Duterte na mga personalidad, na mga politiko. Ilan-ilan lang yan. Nung uupo na si Pangulong Duterte, kung natatandaan ninyo nung time na nagbibilang na lang ng araw, itong si dating Pangulong Benigno Simeon Aquino Quangco, nung nagbibilang na lang siya bilang Pangulo ng bansa natin ng araw na lang niya, sino-sino una-unang mga lumilipad sa Davao? Ako, mga nakikita ko personal dun, mga hindi kapartido ng Pangulo, Sani Angara, pumipila sa Davao yan. Migsubiri, kapartido natin, pero 50-50 yan nung mga panahon ng campaign. Na kay Maroa siya, na kay Grace po, kung kani-kaninong partido siya nakikialyansa ng mga panahon na yon. Yan si Migsubiri. Romualdez, si Congressman Romualdez, na tumakbong senador. Martin Romualdez, na tumakbong senador, na kay Grace po, na kay
Kani-kanino siya nakakihilere. Na kay Binay, mga ganon. Manny Pacquiao, naku po, Diyos ko miyo. Isa rin balimbing. Ngayon, gusto rin ibalik ni Manny Pacquiao ang ABS-CBN. Good morning, music muna tayo. Tandaan niyo yung mga balingbing na mga walang paninindigan. Bumabaliktad na ngayon. At asahan niyo po sa buwan. Sa buwan ng July, mas maraming politiko ang babaliktad ngayon kay Pangulong Duterte na kung saan kakapa ng mga yan ng mas malakas na partido para sa 2022. Dahil napakinabangan na nila yung mama. Napakinabangan na, nahutsutan pa, nagamit pa. Yan ang mga politiko na walang paninindigan. Iboboto nyo ba yan sa 2022? Iboboto nyo ba? Kawawang bansang Pilipinas. Utang ina, pag naibalik ang ABS-CBN at hindi na ipaliwanag kung bakit ibabalik yan, ay putang ina, wala nang kwenta ang ating bansang Pilipinas. Kitang-kita naman, ang daming ginawang paglabag sa batas ng ABS-CBN, tapos itong mga putang inang senador, na mangilan-ngilan lang senador dyan, gustong ibalik ang ABS-CBN. Bakit? Para magamit ninyo? Para magkaroon kayo ng libreng publicity? Para magkaroon kayo ng libreng ere sa TV program? For campaign nyo? Mga bugok? Mga putang ina ninyo? Dahil ang alam ninyo si Pangulong Duterte lulubog na ang kanyang pwesto. Mga bugok, mataas ang rating ng administrasyon pa. Mga gago, mga walang paninindigan. Yan, kasama niya sila Lacson. Si Senator Vicente Soto, naku po, mag-ingat sa mga timawang politiko. Mag-ingat. Ang sabi nga naman, wither nga lang. Oo. Alam nyo, masarap ang isang politiko na meron kang paninindigan. Oo. Masarap sa isang politiko na kung saan ka nakapartido, dapat kasi magkaroon tayo ng batas na kung ano ang partido mo, hindi ka pwedeng lumipat ng ibang partido. Dapat yan ang atupagin yung batas. Yung bang magkaroon ng loyalty. Magkaroon ng isang partido lang kung saan ka galing na partido at natalo ang partido mo, hindi ka pwedeng lumipat kung saan bakod. Yan ang dapat mangyari sa bansang Pilipinas, putang ina, na hindi nangyayari. Kita nyo ang Amerika, dalawa lang ang partido dyan. Di ba? Wala kung anong partido. Republican, saka yung isa pa, Democrat, yun lang. Dapat ganyan ang mangyari sa bansang Pilipinas. Hindi yung patalon-talo ng bakod. Utang ina nyo. Ay, naka. Kaya ang kailangan ng ating bansa, federal. Federalism ang kailangan, revolutionary. Utang ina. Hindi yung mga, nako, ang daming balimbing. Sa totoo lang. Ang daming balimbing. Correct, Ate Helen. Huwag nang iboto ang mga yan. Yan ay mga walang paninindigan, mga kaibigan. Pag binoto nyo pa ang mga putang ina na yan, mga gago rin kayo. Pag binoto nyo pa yan. Tapos yung isang boksingero, nangangarap maging vice president sa 2022. Diyos ko miyo, isa ring bobo yun. Oo. Nako. Ano bang nagawa ni Manny Pacquiao? Mayroon ba siyang nagawa? Siya nga itong may pinakamaraming absent. Nako po, Diyos ko miyo. Kawawa. Alam nyo doon sa pinag-iusapan ng ABS-CBN, nung kainitan ng issue ng ABS-CBN, halos lahat ng kapartido ng Pangulo ayaw mabigyan ng prangkisa yan. Ayaw. Ayaw nila. Tapos ngayon, ang nakakatawa,
may gumagapang na. Di ba? Hindi ba dapat ang nagbibigay ng prangkisa? Ang dapat ang nag-o-open ng usapin na yan, ang House of Representative or ang Kamara de Representante. Bakit ang Senado ang nagbubukas ng usapin na yan? Bakit Senado? Bakit Senado ang nagbubukas? Bakit si Senator Soto? Pag ito nangyari, nabuksan muli ang ABS-CBN at nakapag-operate yan, isa lang ang ibig sabihin yan, guys. May kasunduan ng mga senador at ibang politiko na makapag-operate muli ang ABS-CBN at bibigyan sila ng libreng airtime. Bibigyan sila ng libreng komersyal sa ABS-CBN. Yan ang kapalit ng mga yan para sa 2022. Yan ang gusto ng mga yan, nakalibre. Mga hinayupak. Utang ina. Kita nyo ha? Ngayon pa lamang, nagkakandara pa ng mga senador. Hindi ko naman po nila lahat ng senador ha. Mangilan-ngilang senador dyan. Gusto na. Ito na lang ha. May napanood ako nung isang araw. Mig Zubiri, pumapabor na buksan ng ABS-CBN. Samantalang nung una, ayaw niya. Ngayon, bubuksan. Bakit? Ang balita natin, isa pala sa stockholder ng ABS-CBN, si Mig Zubiri. Diyos ko yung mahabagin. Dapat makano ka na lang, Senator Zubiri. Manahimik ka. Isa ka rin palang may pakinabang sa ABS-CBN. Naku po, nakakahiya. Nakakahiya, mga putang ina ninyo. Putang tinamaan ka na ng COVID, bakit hindi ka pa namatay? Putang ina nyo. Ha? Dapat yung mga senador na gustong buksan ng ABS-CBN, mamatay kayong lahat. Oo. Dapat mamatay. Bakit? Dahil ba napakinabangan? Ito, naalala ko si Mig Zubiri. 2016, pumunta si Pangulong Duterte sa bandang birthday ni Pangulong Duterte yun eh. March 28 yun eh. Oo, March 28, araw ng Sunday, natatandaan ko to. Na kung saan, nandoon ako sa Ramos Sports Complex sa Lingayen, Pangasinan. Sa Lingayen po ito ha, Lingayen, Pangasinan. Nandoon ako, 2016, March 28, araw ng Sunday po yun. Oo. Nandoon si Joseloy, nandoon si Malu, nandoon sila Yosek Emily Padilla, sila Bergie Orogo, nandoon din ako, sila Art King, si Sandra Cam nandoon, sila Undersecretary Penny Belmonte, natatandaan ko, nandoon din yan. Sabi siguro ni Ma'am Penny, bakit nabanggit pangalan ko? Anong kinalaman ko doon? Ma'am Penny, ito, yung sinasabi kong nandoon ka, nung March 28, 2016, natatandaan po ninyo, Ma'am Penny, yung nagpapirma kayo kay Pangulong Duterte, nung mga jacket ninyo, natatandaan ninyo, yan yung activity ni Pastor Kibuloy, araw ng Sunday ng hapon yon, na kung saan lumapak ang helicopter ng Pangulo, doon mismo sa stadium, sa Lingayen, Pangasinan. At nung time na yon, nandoon din si Francis Tolentino. May sarili siyang chopper na dumating. Nandoon din itong senador na si Mig Zubiri. May picture ako nun eh. Kasi, ang naaalala ko dyan kay Mig Zubiri, nilapitan siya ni Pangulong, nung time na yun, nilapitan siya ni Mayor Rodrigo Duterte. Ginanong pang ulo niyan. Kasi magkakatabi kami nun eh. Nung nilapitan siya ni Mayor Duterte nung panahon na yun, niyakap siya at biglang umiyak si Mig Zubiri. Umiyak si Mig Zubiri. Magkakatabi kami nun nung mga panahon na yun. Nasa tagiliran ako ng Pangulo at si Mig Zubiri nandirito. Nung time na yon, nung nilapitan siya ni Pangulong Duterte, umiyak yan. Nung umiyak, ayon, support daw siya sa lahat ng laban niya. Narinig ko mismo yun eh. Nung sinabi mismo yun ni Senator Mig Zubiri. Ang sabi niya, kahit anong mangyari, Mayor,
suporta ako sa'yo sa kahit anong laban mo. Hindi kita iiwanan. Yan ang sinabi ni Mig Zubiri noong mga panahon na nasa Lingayen, Pangasinan kami noon. Magkakasabi kami nila Pangulong ni Mayor Duterte pa noon, nung siya pa ay mayor pa. Biglang pumasok si Mayor Duterte sa isang kwarto sa Ramos Complex, dyan sa Lingayen, Pangasinan. Paiyak-iyak pa si Mig Zubiri. Paiyak-iyak pa. Paiyak-iyak pa noon, noong mga panahon na yun. Ngayon, nangangailangan ng Pangulo ang suporta nila para tuluyan hindi mabuksan ng ABS-CBN, anak ng putang ina. Ayan na, gusto na nilang babuksan ng ABS-CBN. Nako. Diba? Yun ang masaklap eh. Kasi nung time na yun, saksi ako noon, napakinggan ko mismo sa kabilang tenga ko. Dahil nandoon ako nung aktual na nagsalita si Mig Zubiri sa harap ni Mayor Duterte noong mga panahon na yun, na kahit anong laban mo, Mayor, susuporta ako sa'yo. Sabay narinig ko, Mayor, pataas naman ang kamay ko. Tinaas pa ni Mayor Duterte yun. Yung pala, hudas. Hudas! Hudas talaga! Hindi ba nakakaya? Nagtutuon ako nun, Mix! Magkakatabi tayo! Mabuti pa si Francis Tolentino hindi pa bumabaliktad. Hindi ba? Alam mo, kay Francis Tolentino, kahit paano bilib ako eh. Ito si Francis Tolentino, dating MMDA chairman, galing sa Liberal Party. Ha? Galing sa Dilawan. Ha? Kaya lang naman nalaglag si Francis Tolentino sa Dilawan noong mga panahon na yon. Kasi nga, nagkaroon ng isyo doon sa mga babae na kung saan nagsayaw-sayaw sa birthday party ni Laguna Congressman Benji Agaraw ba yun? Ng Laguna. Doon nagkaroon ng problema. Parang nagkaroon ng prostitusyon yung birthday na kung saan ang allegation, yung mga babae daw na yon ay regalo daw ni dating MMDA chairman Francis Tolentino. Alam ko yun, aware ako doon. Alam nyo, hindi naman tayo ulyanin. Alam natin sa larangan ng politika, maraming balingbing. Nako po. Maraming balingbing sa politika. Pero mahiya naman kayo pagkatapos yung pakinabangan yung mama. Pagkatapos yung... Ito pa nga nakakatawa. Samantalang yung mama hindi pa umuupo bilang Pangulo ng bansa. Kulang na lang, himurin ninyo ang tumbong ng Pangulo sa Davao. Noong mga panahon na yun, pabalik-balik kayo ng Davao eh. Di ba? Kung saan nagsusumiksi kayo dati, pumipila pa kayo dati sa Marco Polo Hotel. Parang di ko naman alam eh, pabalik-balik ako ng Davao. Di ba? Kami-kami nga lang, nila General Lastimoso, nasa labi lang kami. Yan, si General Lastimoso talagang kasama namin yan sa movement na hindi pa tumatakbo si Duterte. Talagang kasama namin si General Roberto Lastimoso, yung dating PNP chief. Yan sila Esperon. Nasa labi lang kami parate ng Marco Polo. Kaya alam namin kung sino yung mga patay gutom na mga politiko na nagsusumiksik sa Duterte movement ng mga panahon na yon. Hanggang ngayon, naku po, nakakahiya kayo. Mga putang ina ninyo. Hindi ba katapos ang term ng Pangulo, bumabaliktad na kayo, mga hudas. Alam nyo, wag di bumoto niya si Manny Pacquiao. Traitor yan. Sila Mig Zubiri. Sani Angara, itong 2022 tapos na rin ang term ng mga yan. Huwag nung iboboto mga yan. Yan ang mga baliw. Yan ang mga walang paninindigan. Mga patay gutom sa gobyerno. Mga hinayupa kayo. Utang ina nyo. Hindi, si Senator Bato naman, hindi naman politiko siya noong mga panahon na yun eh. Isa sa lang palang siyang pulis. Oo, walang kinalaman si Senator Bato dito. Ate Helen, oo. Hindi, si Senator Bato malabo pa yan. Malabong babaliktad sa Duterte administration yan. Kasi, aminin man natin o hindi, malaki ang utang na loob ni Senator Bato kay Pangulong Duterte. Hindi siya magiging PNP chief kung hindi dahil sa kanyang tatay-tatayan. Si Pangulong Duterte at si Bato, parang mag-ama na lang ang dalawang yan, ang turingan yan. Mag-ama na lang ang turingan.
Kaya si Bato, hindi yan bibitaw basta-basta kay Pangulong Duterte. Alam niya ang paghihirap ng Pangulo nung kung anong suportang ginawa sa kanya. Kaya hindi basta iiwan si Senator Bato. Naniniwala ko ron, hindi babaliktad yan. Hanggat nakaupo si Pangulong Duterte, naniniwala ko, nakasuporta ang isang Ronald Bato de la Rosa. Kaya huwag niyo pong isipin na babaliktad yan si Senator Bato. Hindi babaliktad yan hanggat nakaupo ang Duterte administration. Hindi babaliktad yan, guys. Lalo na si Senator Bongo, hindi babaliktad ang mga yan. Dahil ang mga yan ang mga trusted ng Pangulo sa Senado. Yan talaga mga katiwala. Maaari pa itong si Francis Tolentino, babaliktad yan. Maaari pa si Amy Marcos. Nako po, isa din yan. Pula sa puti din yan. Nako. Tandaan natin, ang trusted ng Pangulong Duterte sa Senado, dalawa lang po ang trusted niya dyan. Dalawa lang talagang katiwala ng administrasyon sa Senado. Alam niyo kung sino-sino mga yan? Bongo, Bato, yan ang mga yun talaga ang mga trusted ng Pangulo. Birin nyo na lang po kung ang Pangulong Duterte gusto niyang hawakan ng Senado, kayang-kayang gawin. Pwede niyang ipaupo si Bato. Pwede niyang ipaupo si Senator Bongo bilang Senate President, pero hindi niya ginawa. Di ba? Hindi ginawa ng Pangulo. Kasi nga ayaw niya mapagsabihan na kinokontrol niya ang Senado. Pero itong nakaupo na Senate President, isang bobo rin, isang inutil, na dating talent ng ABS-CBN, gustong tumanaw ng utang na loob. Gago! Mga hinayupa, mga hindot. Huwag niyong iboto. Alam niyo po guys, huwag natin iboboto ang mga politikong walang paninindigan. Yung mga politikong talo ng partido. Huwag natin iboto ang mga yan. Putang ina, yan ang mga politiko na mga swapang, mga galit. Huwag niyong suportahan ang mga yan. Dapat ang mga yan, ipagdasal ninyo na mamatay. Mamatay ang mga yan. Tamaan ng COVID ang buong pamilya nila nang magkandamatay. Mga hinayupak yan, mga walang kwenta, mga walang silbi, mga walang paninindigan. Yan ang mga inutil. Mga inutil na mga bugok. Mga hindot. Dapat ang mga yan pagtatapyasin ng mga ulo. Kawawa ang ating bansa. Pag ganyan parate ang nangyayari sa ating bayan. Kawawa po tayo guys. Kasi ang interest ng mga ibang politiko hindi sa taong bayan. Sa pakimkim ang interest ng mga yan. Sa pakinabang sa nakaupo sa Malacanang. Yan ang pakinabang ng mga yan. Hindi sa taong bayan ang wala silang pakialam sa atin. Yan ang ibang politiko. Pero yung mga politikong may paninindigan, doon tayo sumuporta. Huwag nating suportahan yung mga putang inang politiko na walang paninindigan dahil ang mga yan, mga inutil. Ang sumusuporta sa politikong inutil ay inutil din ang sumusuporta. Mga inutil ba kayo? O kung hindi kayo inutil, huwag niyong suportahan ang mga putang ina na yan. Mga gago, ang aga-aga, linggong-linggo, pinag-iinit ninyong ulo ko. Mga pukinang inanini talaga. Okay pala bago tayo matapos guys, magpapasalamat lang ako sa lahat ng bumati ng aking nakaarawan. Salamat siyempre doon sa family ko. Kila PD, kila Jenny, thank you dahil sila po ang sumagot nung, hindi ko na pa-mention. Thank you doon. Thank you. Siyempre sa mga close friend natin, sa mga kababata natin, sa mga personal nating kakilala, maraming salamat sa inyo. Pinatataba ninyo ang aking puso at ang ulo ko, pinatataba ninyo. Pero mas maganda kung matataba ang titing ibibigay nyo sa akin. Yun ang the best. Oo. Sa aking buhay, wala akong hihilingin Kasi kahit papaano, pag kailangan kong ganitong bagay, na ibibigay naman sa akin. Pag kailangan ko ng ganon, dumarating naman ng kusa. Kaya ako, siguro, masaya na ako sa buhay ko kung ano man ang meron sa akin dumarating. Alam ng Diyos kung anong kailangan ko
At wala na akong hilingin doon. Kaya thank you very much sa lahat ng bumati. Kung ikaw man ay basher ko, good morning sa'yo. Oo, mamatay ka sa inggit. Kung ikaw naman ay kaibigan, good morning sa'yo. Mabuhay ka. Pag ikaw ay basher, putang ina mo, magandang umaga na lang. Ganun na lang yan. Oo, magandang umaga. Siyempre, thank you very much kay Undersecretary Penny Belmonte. Ang aking nanay-nanayan na maganda. Oo, maganda yan, si Mother Penny Belmonte. Siyempre, good morning na rin sa aking kaibigan na si Epeng Densei. Yosek, good morning sa'yo ha. Yosek, good morning. Good morning. Oo. Yan, sila Inay Marian, sila Yama, at syempre, salamat sa FLM family. O, mga bumati. Good morning kay Kuya Tapuan. Sa mga hindi ko mababanggit, good morning sa inyo. Salamat. Kahapon di tayo nakapag-live masyado. Nung pagkatapos ng birthday, syempre, puyat-puyatan. Pagod-pagod. May pinirepair kami kahapon na may pinuntahan. Na dapat, kasi dapat to kahapon, pupunta kami ng Buntok, Mountain Province. Ang problema, kausap ko si Mayor Odsi. Ninyo, wag na muna kayong tumuloy dito. Bakit, Mayor? Lockdown kami. Naku po! Bakit, Mayor? Maraming positive. Buong municipality po ng Buntok, Mountain Province ni lockdown. Kaya ayoko pumunta. Sabi ko, Mayor, buti na lang tinawagan mo kami. Prepare na kami pagpunta. Oras na lang ang hinantay namin para lumipad na puntang Buntok. Buti na lang, tumawag sa akin ng mayor ng Buntok na hindi magandang balita. Kaya hindi kami natuloy doon. Binigyan na lang po namin ng mga wheelchair sa municipality po ng Tuba Benguet sa area po ng Cannon Road. Doon po marami may nakinabang. Tapos yung 2 wheelchair po, binigay po natin sa Barangay City Camp. Diyan po malapit, dito po sa Baguio. At ang isang wheelchair, ibinigay natin sa Barangay Irisan na kung saan ang isang cultural group na member po doon, meron siyang kapatid na ate niya ay hindi na po rin makalakad, doon po natin ibinigay at tuwan-tuwa naman po yun. Kaya doon sa nagbigay ng wheelchair na si Miss Mary Ann Victoria at kay Mac Pablo, maraming salamat sa inyong dalawa kuya ha. At doon sa mga nagbigay pa po ng mga wheelchair, maraming salamat. But this time, ito pong month na to, hanggang August, hindi na January to August, stop na po ako sa panghihingi ng wheelchair. Stop na po ako ron. Ang huling kukuliktahin ko pong wheelchair, yung ibinibigay po ni Congressman Omar Pardo. Kasi, sabi niya nga, nung huli kami magkasama ni Manong Omar Pardo, meron siyang ibibigay na 2 wheelchair. Sinabi niya sa akin yun, kung di ako nagkakamali, December 30. Hinahantay niya lang yung paghatid sa bahay niya at pipick upin ko na lang sa Maynila yun. Yun po ang huli. Manghihingi po uli ako ng wheelchair sa buwan ng September. Kasi ang panghihingi ko po ng wheelchair, every month po ng September hanggang December lang po. Sa ngayon, stop na po tayo sa wheelchair dahil ang wheelchair po guys, hindi naman po bero kung magkano po yan. Kaya hindi tayo pwedeng hingi ng wheelchair. Okay, doon sa mga nag-sponsor po ng mga wheelchair, alam nyo na po kung sino-sino kayo. Maraming salamat. Siyempre salamat na rin kay Mike Cervera. Nagbigay din naman sila Mike Cervera. Sila Attorney Aboy. Sila Kuya Jojo Di Guzman. Lisa Paris. Sa mga hindi ko po mame-mention ang pangalan sa sobrang dami po ninyo, paumanhin po. Yan, sila Kuya Jojo Di Guzman. Yan, si Kuya Yuki Mapalad. Matatanda ko po pag mga nagko-comment. Maraming salamat po sa mga taga-Japan. Siyempre, lalong-lalo na kay Mother Angie Agco or kay Nene Agco na unang buwan pa lang ng September, nagbigay na yan ng 4 na wheelchair. Tapos nasundan pa ng 4 na naman na wheelchair yon. Bali, 8 ang naibigay ni Ate Angie Agco. Kaya maraming salamat. Siyempre kay kay Mac Bear, thank you. Kila DJ Byron Ancheta from USA, thank you very much. Syempre kay Paano, kay David Ilagan. Oo. Maraming salamat sa lahat na nagbigay ng wheelchair.
Hindi ko po ito magagawa kung hindi po dahil sa inyong suporta. Ilang beses ko sinasabi, ito pong mga wheelchair na binibigay po natin, hindi po galing sa aking bulsa. Hindi po galing sa aking personal na pera. Ito po ay galing sa mga taong OFW, sa mga government official. Kayo po ang dahilan, kaya ko po nagagawa itong bagay na to. Hindi po galing sa bulsa ko ito, inuulit ko po. Kaya maraming salamat, lalong-lalo na sa FLM family, sa mga supporter ng FLM. Kayo po ang dahilan, kaya po tayo nakakagawa nito. Muli, God bless to all. Sana sa September hanggang December, magbigay muli kayo ng wheelchair. Maraming salamat guys. Good morning. Muli, mag-ingat sa mga balimbing na politiko. Ayaw nga pala kay Kuya Albi. Oo. Maraming salamat kay Kuya Albi. Thank you very much, Kapsat. You're from Cordilleran. Thank you. Kay Cordilleran or Lucia, thank you very much. Tumulong din naman mga yon. Kaya po sa mga tumulong do sa wheelchair na hindi ko po nabanggit ang pangalan, ipagpaumanhin nyo po dahil sa dami po ninyo talaga hindi ko po kayo mabanggit isa-isa. Maraming salamat na lang po sa inyong lahat. Maraming salamat. Ang next project namin ngayon guys, itong summer, magtatanim po kami ng mga puno-puno dito rin po sa car. Pagmimitingan pa po namin ng grupo kung saan ang next target. Kasi sa pintura naman, nagpipintura din kami ng mga eskwelahan na pipiliin. May sponsor kami dyan sa pintura. Hindi namin kailangan ng ibang sponsor. May sponsor na kami para sa pintura. Nandiyan dyan naman si Ma'am Penny Belmonte, si Undersecretary. Na parating pag sinasabihan ko naman si Undersecretary Penny Belmonte, Ma'am, kailangan ko ng ganito. Ninyo, kailan yung balak gawin yan? Ganito ma'am, ganito, ganun. Okay, papaprepare ko na. Kaya wala akong masabi niya kay Ma'am Penny. Napakabait. Mag-request ka lang, ihahanda niya yung hinihingi mo. Maraming salamat sa lahat. Kuya Jojo, huwag masyadong mainit ang ulo na. Napapanood ko yung ibang video mo. Galit na galit ka talaga doon sa walang kwentang taong may ilong na yun. Wag masyado. Alam mo, pag binabanggit mo ang pangalan ng putang inang yun, lalong natutuwa yun. Wag nyo nang i-mention, kupal yun. Wag nyo nang i-mention, walang kakwenta-kwentang tao yun. Walang kwenta yun. Wag nyo nang pinagtatapik yung pangalan ng putang inang yun. Visit lang yun. Inutin yun. Wag nyo nang pag-usapan yung pangalan nun. Walang kakwenta-kwenta. Ano pangalan nun? Leon ba yun? Leon. Walang kwenta yun. Inutin yun. Wag nyo nang i-mention yun. Sayang ang oras nyo doon. Huwag nyo lang tinatapik yun. Yun lang naman ay advice ko lang. Walang kwenta yun. Sayang lang ang oras. Sayang ang content sa kanya. Bye-bye guys! Good morning! Bye-bye!